Magandang hapon po. Ngayong marami pa ring nakabakasyon at bumabiyahe, doble ingat po lalo't kabi-kabila ang naitatalang disgrasya. Unahin po natin sa Bacolod City kung saan isang kotse ang nanagasa sa isang prosesyon. 3 ang patay sa insidente. Ang dayuhang suspect na tagkapang tumakas na pag-alamang nakainom. Nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Dumanak ang dugo sa kalsadang ito kagabi sa Barangay Alangilan, Bacolod City. Ang prosesyon kasi para sa Biyernes Santo, nauwi sa Kalbaryo at pagluluksa ng isang private vehicle ang nakaksidente at nakasagasa ng mga tao. Dumating ang mga ambulansya para tulungan ang mga naaksidente, pero 3 ang nasawi. Isa sa kanila si Jonel Solano na nagmamaneho ng tricycle na sumusunod sa prosesyon. Ito ang unang nabangga ng pribadong sasakyan. Naghihinagpis ang anak niyang si Jonilyn Solano. Taga niya mapataga na po. Kadamo-damo sa kabuhi ang ginano niya. Nasawi rin ang 2 sakay ng tricycle na sina Gelvin Tanique at minor de edad na si Daina Pluhinog. Habang di bababa sa 13 ang sugatan at patuloy na ginagamot sa ospital. Ayon sa Bacolod City Police, ang driver ng nakadisgrasyang kotse ay 36 anyos na Indian national. 4 pang Indian nationals din ang sakay nito. Batay sa investigasyon ng pulisya, matulid ang sasakyan ng nakasalubong nito ang tricycle na nakasunod sa prosesyon. Nabangga rin maging isang police vehicle sa prosesyon. Based on the kung anong ebidensya dito sa my crime scene, it would seem nga wala gid saya nag-apply brake because there was no skid mark. Kag ang makitaan mo lang to ang marks ang rueda ka tricycle. Ang damage ka sa lakyan would indicate nga dasig siya. Sinubukan daw tumakas ng kotse pero nadakip din kalaunan. Nakumpirma rin sa isinagawang alcohol test na positibong nakainom ang driver. Abot-abot ang paghingi ng tawad ng sospek na maharap sa patong-patong na reklamo. Pasensya gid ma'am, sorry lang balaman ko sa nung gusto man sila bunggo muna. Galing golpe lang. Ang Diocese of Bacolod nagpahatid ng pakikiramay sa mga naulila at kaanak ng mga nasaktan. Para sa GMA Integrated News, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Isa pang disgrasya sa Iloilo naman, halos 4 na po ang sugatan ng maaksidente isang jeep sa umano'y overloaded at patungo sa isang resort. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa halip na magtampisaw sa beach, sa ospital na uwi ang mga sakay ng isang pribadong jeep matapos itong tumagilid sa barangay Maninila, Miagao, Iloilo, bandang alas 8 ng umaga ngayong Sabado de Gloria. Garap ta, may mga pasyente to sa gilid, dili sa gilid. Bisan diyan lang, tapos may duwadi nga nagabatang sa garap ta, mga dala nila. Batay sa investigasyon ng Miagao Police, papunta sa isang beach resort sa bayan ng San Joaquin ang nasa halos 6 na pong sakay ng jeep. Pero hindi umano na kontrol ng driver ang manibela habang nasa kurbada at pababang bahagi ng highway hanggang sa ito'y na-aksidente. Lost control lang subong ang ako, hindi nga initial kung hindi nga paglantaw. Kag pag-interview is lost control and maybe inexperienced. 38 tao ang sugatan sa disgrasya. 19 sa kanila ay mga minor de edad. Agad silang dinala sa ospital sa bayan ng Gimbal at sa Rural Health Center ng Miagao. May isa namang inirefer sa isang pagamutan sa Iloilo City dahil sa tinamong fracture sa binti. Kasama rin sa mga ginamot sa ospital ang driver. Ayon sa pulisya, overloaded ang jeep. Ang isa nga sa mga nasugatang pasahero sa bubong na nakapwesto. Ginakaptan sa bawat doon natabagtagan. Pagtabag ko na kamang, kabi ko na ubatkan ko na tumad ko jugli. Nasa police custody na ang jeep at ang driver na posibleng maharap sa kaukulang reklamo. Sinusubukan pang makunan ng panig ang driver ng jeep. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Nakatutok 24 oras. Balik tayo sa Metro Manila na sunog ang isang pabrika ng plastic sa Valenzuela City. Nasa mahigit 800 bombero at volunteer ang nagtulong-tulong para umagapay sa mga apektadong residente. Nakatutok si Salima Refran. Ganito kalaki ang naglalagablab na apoy at napakakapal nitong usok nang masunog ang isang malaking pabrika ng plastik sa barangay Viente Reales sa Valenzuela. Pasado alas 5 ng hapon nang unang naiulat sa Valenzuela Central Fire Station ang sunog.
Mabilis na umakyat ang alarma hanggang sa ideklarang Task Force Alpha pasado alas 7 ng gabi. Halos abutin na ng apoy ang mga katabing bahay. Maliit lang po na usok yon mula doon sa dulo. Tapos ayun po, bigla na lang pong lumagaglab eh. Ang bilis ng sunog, talagang kumalat na po bigla dito. Rumesponde na rin ang mga pamatay sunog ng mga karatig lugar. Dala ang kanilang chemical fire trucks. Isang residente ang nakuna naming inililikas. Buong tapang na sinagupa ng mga bumbero at fire volunteers ang apoy. Kahit walang tulog at walang pahinga, walang tigil sila sa pag-apula sa apoy. Pero ang sunog, nagpatuloy sa magdamag. Mag-alas 2 ng madaling araw pero malaki at malakas pa rin ang apoy dito nga sa sunog sa paggawaan ng plastic dito sa Valenzuela City. Nagsimula ang apoy alas 5 ng hapon. Ibig sabihin magwawalong oras ng inaapula ng mga bumbero ang sunog na ito. Ang binabantayan ngayon ng mga otoridad ay wag nang kumalat ang apoy na yan sa mga kabahayan. Ang bahay ni Jem nasa harapan lang ng nasusunog na pabrika. Hindi po kami talaga nakakapagpahinga kasi syempre kanina pa po yung yung apoy. Mismong sa pinakalikod na po namin, inabot na nga po yung pati yung yero namin, pati yung pader namin, inabot na talaga doon sa sunog. Pagputok ng liwanag, nasusunog pa rin ang compound. Mas kita na ang dinulot nitong pinsala. Parang mga basura ho nila. Pag nakita mo plastic na yan naisip mo talaga na delikado pag masunog. Gumamit na ng mga backhoe ang lokal na pamahalaan para mahakot ang ibang debris at hindi na masunog muli. Mahigit 800 mga bumbero, volunteers, rescue personnel at social workers ang nagtulong-tulong para umalalay sa mga maaapektuhang residente. Nagbukas ng evacuation center sa Paltok Elementary School pero wala namang lumikas. Ayon sa Valenzuela Central Fire Station, walang nasugatan o nasawi sa sunog. Pasado alas 8 ng umaga nang ideklara itong fire under control. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok, 24 oras. Halos 24 oras nang inaapulang apoy sa nasunog na pabrika ng plastic sa Valenzuela. Nag-aalala naman ang mga residente sa masamang epekto ng usok lalo't plastic ang natupok. Nakatutok si Chino Gaston. Alas 5 pa ng hapon ng Biyernes Santo, nagsimula ang apoy sa warehouse na ito sa Valenzuela City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa mga naipong retasong plastic na gamit sa mga packaging sa gilid ng main warehouse ng industrial compound. Dahil sa matinding init at malakas na hangin, kumalat ang apoy hanggang nadamay ang loob ng warehouse. Ang initial tawag po talaga sa atin is rubbish fire ng mga residente. Sa sobrang init po, tuyong-tuyo na po lahat yung basura. Ang bilis pong kumalat Pasado alas 8 ng umaga kanina, idineklarang fire under control ang sunog na umabot sa Task Force Alpha kung saan mahigit 20 fire trucks ang kailangang rumisponde. Pero dahil plastic ang nasusunog, kailangang bantayan ang fire site at bombahin ng tubig para hindi na sumiklab ulit ang apoy. Kinabukasan, patuloy ang paglabas ng maitim at makapal na usok mula sa natupok na pabrika. Gumamit pa ang Bureau of Fire Protection o BFP ng backhoe para halukayin ang nasusunog na plastic para maabot ng tubig ang baga ng apoy. Bagaman walang nasaktan o tinama ang mga bahay sa paligid, nangangamba ang mga residente sa masamang epekto ng usok. May mga chemicals daw kayo dyan, baka delikado. So, nagmamas lang kami. Natatakot din naman kami sa health namin. Baka mamaya may dala nga siyang effect yung usok. Payo ng BFP sa mga apektadong residente, isara muna ang mga bintana at huwag nang lumabas ng bahay para di maabot ng usok. Hanggat maaari, iwasan po natin yung mga usok kasi medyo delikado po talaga sa baga pag nalanghap po natin. Suggest ko na lang siguro, magtago na lang sa bahay yung mga tao para hindi masyado malanghap yung usok. Magmask po tayo, sir. Malaking po tulong rin yun. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Patuloy ang pagdagsa sa mga pasyalan ng mga turistang sinusulit ang long weekend. Sa norte, hindi lang Baguio ang dinarayo, pati La Trinidad sa Benguet na sikat sa mga strawberry at sariwang gulay. Nakatutok doon live si Mav Gonzalez. Mav.
Ivan, bumuhos ang malakas na ulan dito sa Baguio City bandang alas 5 ng hapon kaya mas malamig ngayong gabi kumpara dun sa mga naunang araw ngayong Holy Week. Pero bago nga niyan ay marami ang dumayo sa La Trinidad para sa strawberry picking. Sikat na side trip mula sa Baguio City ang La Trinidad Benguet. Kalahating oras lang ang biyahe kaya maraming bumisita rito kanina. Sa entrance pa lang, pila na ang nagpapalitrato sa higanting strawberry. Tanaw rin ang Valleywood sign mula sa farm na inspired ng Hollywood sign sa Amerika. Pero ang dinarayo talaga rito, ang strawberry picking. 700 pesos ang bayad kada grupo ng 5. Ang grupong ito galing pang South Cotabato. Kamusta ang strawberry picking ninyo? Okay lang po. Oo. Medyo mainit lang. Masaya. Masaya. First time. Enjoy nyo naman kahit medyo matirik ang araw. Yes po, medyo mainit lang pero okay lang naman. Enjoy. Oo. Nakain nyo na nga po eh. Maraming farm kung saan pwede mag-strawberry picking. Pero sa rami ng tao kanina, may pila para makapasok ka. Gusto daw po kasi mamitas po ng mga bata. Oo. Tsaka ano po, kahit po tanghali na, hindi naman po mainit. Saya naman po. Gustong-gusto po nila dito kasi malamig daw po. Pwede rin isama ang fur babies nyo rito. Kung ayaw nyo naman mamitas, pwedeng bumili na lang ng strawberries. 100 ito per pack pero pwede patawaran. Makakabili rin ng iba't ibang pasalubong at Benguet delicacy sa mga tindahan sa labas. Pero kuwento ng sorbiterong si Darwin, mas konti ang turista ngayong taon. Ngayong taon na to ma'am, medyo mahina kasi sumabay yung election kasi. Sa mga nakaraang taon, Lunes Santo pa lang, hindi na mahulugan ng karayong to. Kamusta benta mo, kuya? Sakto lang naman, pero hindi to tulad ng dati na pumapaldo kami pag. May mga umiikot naman na pulis at K9 sa Strawberry Farm para mapanatili ang seguridad. Pagkagaling ng Strawberry Farm, maraming dumadaan sa bagsakan ng gulay sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Gaya nila Gina na bulto-bulto ang ipinamiling gulay. Nagpakasyon po kami dito na 3 days. Kasi pauwi na po kami. Mas maano dito mamili eh. Marami. Mas fresh siya. Ngayong Holy Week, karamihan daw ng namimili ay mga turista. Mga leafy vegetables, medyo mataas ngayon. Ano mamang mura ngayon? Medyo mura ngayon patatas. Oo, mga pwedeng ma-stock. Kailan mo kaya pupuntahan sa mga turista? Maybe after holidays. Kasi magkukuha sila ng gulay pa uwi ng Manila. Nasa kalahati raw ang bentahan ng gulay rito kumpara sa Metro Manila. Meron ding discount kapag bulto ang binili. Ivan, nasa light to moderate pa rin ang daloy ng trapiko dito sa syudad pero may mahabang traffic na ngayon sa Cannon Road sa mga pababa naman galing Baguio. Ivan? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Dahil tapos na ang Biyernes Santo, pwede na ulit ang mga beach party at malalakas na tugtugan sa Boracay. Kaya bago natapos ang long weekend, sinusulit ng maturista ang last-minute na sayaw at tampisaw. Nakatutok doon live si John Sala ng GMA Regional TV. John? Pia, buhay na buhay ulit ang nightlife dito sa isa ng Boracay matapos sa isang araw na pagbabawal ng mga parties at may ingay na music alinsunod sa Memorandum Order ng Malay LGU. Pero ilang mga turista ay pinili pa rin na mag-relax sa mga payapang lugar sa isla. Maliban sa beachfront area ng Station 1, 2 at 3 sa Boracay, patok din sa mga turista ang malaparaisong Puka Beach. Maraming pinipiling dito mag-enjoy kasamang pamilya dahil mas payapa at tahimik ang lugar. We choose Puka Beach kasi nakita namin mas more relaxing siya, mas more chillin, which is yun talaga yung mga hinahanap namin. Malinis daw yung mga area dito at saka very refreshing. Sina June, maliban sa pamilya, isinama rin ang kanilang fur babies. Hindi crowded at makakapag-banding ng gusto yung pamilya. Siyempre, hindi mawawala ang iba't ibang water activities. At ano pa ba ang pinakapatok kaya't dinarayo ang Boracay? Siyempre ang malapulbos na white sand at napakalinis at linaw na dagat. Mag-relax, kahit gumastos ka, at least nakasama mo yung pamilya mo, na-enjoy mo pa yung nature. Epektibo kaninang alas 6 ng umaga, pinayagan na ang party sa isla. Gayon din ang pagpapatugtog ng malakas. Kaya naman balik sigla na sa mga bar-iba pang establishmento. Ayon sa Malay Police, zero incident o walang mga nai-record na gulo o anumang paglabag sa protocols at memorandum order mula kahapon. So far din po, magaganda rin po, no record pa rin po tayo ng mga incident like mga theft or any kind of na salisi.
Pati po, wala rin po na-record ng mga nalulunod kasi kung makikita nyo naman po, marami rin po nagpapatrolya na mga Coast Guard. Pia, kahit na generally peaceful ngayon dito sa isa ng Boracay, ay marami pa rin ang mga pulis ng Malay PNP na nakabantay sa mga strategic areas, lalo na sa beachfront area ng Boracay, upang mapanatili ang seguridad ng mga nagbabakasyong turista. Yan ang latest dito sa isa ng Boracay. Balik sa inyo. Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Tatanggal na rin yung sakitan. Nagkasunog sa Candle Station o tirikan ng kandila sa Antipolo Cathedral. Nangyari yan pasado alas 7 ng umaga ngayong Sabado de Gloria. Nagbagsakan sa gitna ng sunog ang ilang piraso ng kahoy mula sa kisabe. Agad namang naapulang apoy sa bahaging yan ng International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Walang nasaktan sa insidente. Isinara muna sa publiko ang Candle Station para linisin ang lugar. Ngayong umaga rin, hindi bababa sa 6 na sasakyan na nagkarambola sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Ang ilang sasakyan nahulog mula sa tulay na pinangyarihan ng disgrasya. 2 patay, kabilang isang lalaking nakatambay lang sa lugar. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nahulog mula sa tulay sa Barangay Pag-asa, Dumalinaw, Zamboanga del Sur ang nakatagilid na 10-wheeler at ibang mga sasakyan. Bunsod ito ng karambola mag-alas 10 ng umaga kanina sa tapat pamandi ng Dumalinaw Police Station. May mga sakay pa na naipit sa mga sasakyan. Agad namang nirescue ng MDRRMO at Regional Health Unit ang mga biktima. 2 ang dead on arrival sa ospital. Isang babaeng 70 anyos na sakay ng pickup truck at isang lalaking 50 anyos na nakatambay lang. Wasak ang ilang bahagi ng mga sasakyan dahil sa tindi ng aksidente. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, galing Zamboanga City at papuntang Pagadian City ang truck nang magloko umano ang preno nito. Nabangga nito ang isang pickup truck, minivan, delivery truck, motorsiklo at 2 tricycle. Ito siya sir, may nakapark at merong tumatakbo on the same direction kung saan nasagi sila ng 10-wheeler truck. Di bababa sa 14 ang sugatan, pero patuloy pa itong kinukumpirma ng mga otoridad. Makaharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng delivery truck na sumuko at hawak na ng pulisya. Sinusubukan pa siyang kuhanan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Efren Mamak ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Libo-libong Kristiyano ang sumama sa mga prosesyon itong Biyernes Santo para alalahanin ang sakripisyo ni Jesucristo. Yan at iba pang tradisyon tuwing Holy Week, tinutukan ni Dano Tingkungko. Libo-libong deboto sa Lawag, Ilocos Norte ang nakilahok sa prosesyon ng mga life-size na imahen na tumagal na mahigit 2 oras. Naging pahirapan ng paghila ng mga karosa sa dami ng tao. May mga matatanda, bata at alagang aso. Ikinatuwa ng simbahan ang muling pagdami ng bilang ng mga deboto ngayong Semana Santa 2025. Dagsa rin ang mga deboto sa prosesyon sa Our Lady of Atocha sa Alicia Isabela na umabot ng halos 1,000. Pero pansamantala itong naantala nang sa kalagitnaan ng prosesyon ang ulo ng imahe ni Saint Mater Dolorosa natanggal. Agad namang inayos ito kaya nagpatuloy ang prosesyon. Kaliwat kanan din ang mga prosesyong idinao sa Batangas. Sa Lipa kasama sa ipinrosesyon ng mga imahe ni Jesus na patay o Santo Entierro. Bago ang prosesyon, idinaos ang misa pati ang tradisyonal na pagpapahalik. Sa National Shrine of St. Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas, daan-daang deboto ang nakiisa tahimik na nagprosesyon kasunod ng imahen sa loob ng dambana. Bukod sa mga prosesyon, may ilang lugar kung saan buhay na buhay pa rin ang tradisyon ng pagpepenitensya. Gaya na lamang dito sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Batid ang hirap at sakripisyo ng mga deboto na hindi lang buhat ang malaking krus, sinusugatan pa ang kanilang mga likuran at pinapalo habang naglalakad. Bago makarating sa simbahan, ilang beses pang napaluhod ang mga deboto. Sobrang para tagumpay yung paglaki ng mga anak ko sa pag-aaral. Sa Tagbilaran City, Bohol, naging tradisyon naman ang pagluluto ng binignit o ginataang halo-halo. Karaniwang merienda tuwing mahal na araw. At kahit mainit, talagang masarap pa rin itong pagsaluhan tuwing Semana Santa. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Bukod sa Boracay, isa pang sikat na destinasyon tuwing Semana Santa ang Puerto Galera sa Oriental Mindoro.
Dagsa mga bakasyonista sa kanilang pamosong White Beach, pero may mga maaga na bumiyahe na para hindi sumabay sa mga uuwing turista. Mula sa Puerto Galera, nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano? Ivan, marami pa rin yung nandito sa White Beach pero kanina marami rin yung mga nauna nang umuwi para maiwasan ang inaasahang siksikan bukas. Pagtakip silim nitong Biyernes Santo, hindi halos mahulugang karayom ang White Beach, isa sa mga pangunahing puntahan dito sa Puerto Galera. Kanya-kanyang hanap ng pwesto ang marami sa puting buhangin. Kinaumagahan ngayong Sabado de Gloria, halos ganito pa rin ang sitwasyon. Habang umiinit, kanya-kanyang hanap ng lilim. Pero marami pa rin lumalangoy at nagse-selfie. Pero kung maraming nagsusulit ng oras ngayong Holy Week break, marami rin ang hindi na hinintay pa ang linggo ng pagkabuhay. At ngayon pa lang, nagsipag-check out na at sinimulan na ang biyahe pa uwi. Sa Balatero Port, ang pinakamalapit na direktang biyahe mula Puerto Galera pabalik ng Batangas Port, marami na ring mga bakasyonista ang paalis na para raw iwas siksikan bukas. Nakapag-book kasi yung anak ko, 17 to 19. So, pauwi na po talaga kami ngayon para hindi kami sumabay sa Sunday na mga pasahero. Hindi po namin sumabay sa maraming tao. Ngayon nga po, ang dami ng tao ngayon eh. What more pa sa Sunday? Merkulis Santo po dumating kami dito para makapag-relax po kasama yung aming pamilya. Uwi na po namin ngayon kasi flight namin pa Macau bukas ng gabi. Masyado po kasing crowded kung makipagsabayan kami. Happy po, kasama ko po yung pamilya ko, saka pamilya ng asawa ko. Dahil kasama ito sa mga inaasahan ngayong Semana Santa, mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa pantalan at dire-diretso na rin ang mga biyahe pabalik ng Batangas. At Ivan, dito sa White Beach, isa sa mga pangunahing puntahan dito sa Puerto Galera. Hindi nyo man makita sa akin likuran dahil gabi na, no? Pero kagaya ng ating nabanggit, kagaya rin kagabi, hindi mahulugang karayom yung mga tao dito. Hindi lang dahil ito yung huling araw o huling gabi technically bago ang inaasahang pag-uwi ng mga tao, meron ding concert na gagawin dito mamaya, maya-maya lamang, Ivan. Dano, kailan yung inaasahang peak o yung dagsa ng mga pasahero para pauwi naman o pabalik sa Metro Manila, yung mga nagbakasyon dyan? Ang inaasahan dito, Ivan, ay bukas. Bukas talaga dahil sa pag-iikot natin at sa pakikipag-usap natin sa ilang mga hotel, mga resort, marami talaga yung mga bakante simula ngayon at mas marami yung mga rooms na mababakante simula bukas. Indikasyon yan na marami na rin talagang nagsisimulang umuwi simula ngayon. Pero yung talagang peak na inaasahan nila is bukas at kung merong iba na gusto pang mag-extend ng kanilang bakasyon, hanggang Lunes meron pang inaasahan na maghahabol na makauwi sa kanilang mga lugar, Ivan. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Gaya ng mga nagdaang Biyernes Santo, muling idinaos ang seremonya ng Way of the Cross sa Rome, Italy. Bit-bit ang mga kandila, libo-libong debotong Katoliko ang nagtipon-tipon sa pamosong Colosseum. Taunang tradisyon yan kung saan ipinoprosesyon ang krus sa 14 na istasyon. Pero sa ikatlong pagkakataon, hindi nakadalo si Pope Francis na nagpapagaling pa rin dahil sa double pneumonia. Pero ayon sa Vatican, mismo ang Santo Papa raw ang nagsulat ng binasang meditations para sa seremonya. Ito ay kalawang beses na nagsulat ng meditation si Pope Francis sa loob ng 12 taon ng panunungkulan. Pinasabugan ng hinihinalang granada ang harapan ng munisipyo ng Buluan, Maguindanao del Sur. Isa ang sugatan at may nasira pang sasakyan. Narito ang report. Sunog ang likuran at basag ang mga salamin na nakaparadang SUV na ito sa Buluan, Maguindanao del Sur. Sugatan na may-ari ng sasakyan na nagtamo ng sugat sa likod, binti at braso. Ang insidente nga nagugat sa init siyang pampasabog sa harap mismo ng Municipal Hall ng Buluan, pasado alas 8 kagabi, Biyernes Santo. Ayon sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, posibleng 3 granada ang inihagis sumunod ng mga riding in tandem na suspect na agad tumakas. Yung investigation natin, tukoy pa po nung ating explosive unit kung ano po yung ginamit na pagpapasabog. Pero allegedly, 3 yung nasa report po na pagpasabog.
Tingin naman ni dating Maguindanao Governor Toto Mangudato na tatakbuhan ng parehong posisyon sa Maguindanao del Sur sa eleksyon 2025. Posibleng politika ang motibo sa insidente. Wala iba kundi kuluhin yung dito sa lugar natin. Alam nila na hindi naman sila mananalo. At saka talagang i-justify nila na iluipat yung kasi hindi naman pwedeng basta-bastang yan nila. Ay gusto nilang i-justify yung COMELEC control Ayon sa dating gobernador, nakilala rin daw ng sugot ang biktima ang mga naghagis ng pampasabog. Patuloy ang pagtugis sa mga suspect. Dahil sa insidente, naghihigpit na rin ang seguridad ng pulisya sa lugar na isa sa areas of concern ng COMELEC. Sa ngayon, prepared na po ang ating proba sa security measures na nilatag para po sa upcoming election. So, patuloy pa rin po yung ginagawa nating monitoring at pagbabantay sa mga lugar na yan kung ano man po yung mga banta. Dagsari ng mga turista sa iba't ibang beach destinations sa Dagupan at La Union ngayong Semana Santa. At mula sa La Union, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Pia, sa mga oras nga na ito, dagsa pa rin ng mga turistang namamasyal dito sa may Agoo Eco Park at Agoo Baywalk. Patuloy na nakamonitor ng otoridad para matiyak ang kaligtasan ng mga turista. Sa gitna ng mainit na panahon ngayong Sabado de Gloria, sinamantala ng mga turistang pagligo sa beach, tulad ng Tondaligan Beach sa Dagupan City. Karamihan sa beachgoers, galing pa sa iba't ibang probinsya na maagang bumiyahe para masulit ang bakasyon. Sa Agoo Beach naman sa La Union, piniling mag-reunion ng pamilya Valdez. Kasama ang mga kaanak mula sa Baguio City at Manila, enjoy sila sa pagligo sa dagat. Siyempre, hindi mawawala ang Anli Food with Anli Kwentuhan. First time ko nga punta dito. Masayang masaya. Nagmistula namang picnic ground ng pamosong Agoo Eco Park. Libu-libong turista ang piniling i-enjoy ang ganda ng kalikasan. Kanya-kanyang tayo ng tent. Ang iba naman, naglatag na lang ng kumot, banig at iba pa para may mapwestuhan. Bakit dito yung naisip na puntahan? Kasi malilim. Presko. Masaya. Engaging kasi marami ka nakikita. But at the same time, nakakawala ng pagod. Kasi coming from work, kasi I work in BGC, Makati. Change of pace, change of scenery, so maganda siya. Sa dami ng mga turistang namamasyal ngayong araw dito sa Agoo Eco Park, ang panawagan lamang ng lokal na pamahalaan ay ang mapanatiling malinis ang lugar. Sa datos ng MDRRMO Agoo, aabot sa mahigit 8,000 turistang namasyal sa Agoo Eco Park. Pinapayagan ng mga turistang mag-overnight sa lugar. Samantala, patuloy na pinag-iingat ng otoridad ang publiko sa banta ng jellyfish sting. Hindi naman pinapayagan ng night swimming sa Agoo Beach. Pia, 24 oras na may nakabantay dito sa mga tourist destinations sa Agoo, La Union. Kasabay nga ng dagsa ng mga turista ang panawagan na maging responsable sa disposal ng kani-kanilang mga basura. Pia? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Hindi lang sa Kutot, Pampanga may isinadulang senakulo. Sa London, United Kingdom, may ilang deboto rin na nireenact ang pagpapako kay Jesucristo sa krus. Libo-libo nagtipon sa Trafalgar Square nitong Biyernes Santo para manood ng Passion of Christ na ipinapakita ang mga hirap at sakripisyo ni Jesus. Itinanghalya ng isang theater company at charity na nagsasagawa ng mga religious open-air shows. Tulad sa Pilipinas, national holiday rin sa Britanya ang Good Friday at dinarayo ng mga turista ang London. Nagsimula na ring umuwi ang ilan sa mga kababayan nating nagbakasyon ngayong Semana Santa sa Cebu City. May mga pumunta na sa mga pantalan at bus terminal para makabiyahe kaagad. Pero hindi lahat yan ay mga turistang galing Cebu. May ilan na humahabol pa na makauwi sa kanilang probinsya matapos maubusan ng mga tiket nitong nakaraang araw. Inaasahang bukas Easter Sunday o sa madaling araw ng Lunes ang dagsa ng mga bakasyonista. Mga kapuso, Easterlies ang nagpapaulan ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Ayon sa Pag-asa, magdadala po yan ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Davao Occidental at Davao Oriental. Gayon din sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, bukas, linggo ng pagkabuhay, light to moderate rains ang posibleng maranasan sa coastal area ng Marinduque at Palawan. Posible namang makaranas ng light to heavy rains ang malaking bahagi ng Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng pag-ulan bukas sa Metro Manila. Patuloy naman ang nararamdamang init sa bansa. Ayon sa Pag-asa, 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index. Ngayong araw sa Dagupan City po yan sa Pangasinan. 45 degrees Celsius naman sa QB Point, Subic Bay at sa Olongapo City naman po yan. Nakaranas naman ng 44 degrees Celsius na init sa Baler, Aurora at Kamiling, Tarlac. Matapos ang malakihang rollback sa presyo ng petrolyo ngayong Semana Santa, oil price hike naman ang aasahan ng mga motorista sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, posibleng umabot sa piso at 35 sentimong taas presyo sa kada litro ng diesel. Hanggang piso 30 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. At hanggang piso ang dagdag presyo sa kerosene. Sa tansya naman ng kumpanyang Jetty Petroleum, hanggang piso 60 sentimo ang price hike sa kada litro ng gasolina, piso 40 sentimo naman sa diesel. Ayon sa Energy Department, ilan sa mga dahilan ng inaasahang oil price hike ang humihigpit na global supply, panibagong compensation cut sa oil producers ng OPEC Plus, at ang inaasahang pag-uusap ng Amerika at China para humupa ang trade war. Kung balak niyo pong maging adventurous lalo ngayong tag-init, lumabas na raw sa inyong mga lungga at subukang i-explore ang mga kuweba sa Samar. Kulayan na po ang inyong drawing na travel sa report na ito. Kung game kayong mag-chill o magtampisaw lang o feeling a little bit adventurous, swak sa inyo ang tinaguriang Heart of Samar. Tara, sabay ng Matuginaw. 1 oras na biyahe lang mula sa Catbalogan City. Bago simulan ng adventure, kailangan dumaan muna sa tourism office para magparehistro. At ang first stop, ang crystal clear na tubig sa Bagotan Falls. Ang tubig sa Matuginaw talagang maginaw. Ipinagmamalaki rin ang kanilang cathedral cave na hitik sa iba't ibang klase ng rock formation. Hingang malalim lang dahil mahigit 1 oras na trek ito at pagkatapos ng mahaba-habang lakaran, oras na para magpahinga sa kanilang Sapa Cold Spring. Last stop, let's G sa Sulpan Maleho at Sulpan Barus Cave at mamangha sa naglalakihan nilang stalagmites at stalactites. Paalala ng mga tour guide, always leave no trace behind. Baunin lang ang magagandang alaala at gawing inspirasyon para sa inyong bucket list. O saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo na sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Hindi lang kidnap for ransom ang anggulong tinitingnan ng PNP sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Chinese na si Anson Tan o Anson Ke at kanyang driver. Ang 3 suspect hawak na ng PNP habang patuloy ang paghahanap sa iba pang sangkot. Mula sa Campo Crame, nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Ivan, hawak na ng pulisya ang 3 suspect sa pagkidnap at pagpatay sa Chinese businessman na si Anson Tan o Anson Ke, pati na ang kanyang driver na si Armani Pabilio. Sa press conference ng PNP, pinakita at pinangalanan ni PNP spokesperson Police Brigadier General Mary Jean Fajardo ang mga suspect. Sumuko ngayong araw si David Tan Liao alias Xiao Changjiang alias Yang Jianmin at Michael Agad Yung, isang Chinese national at ayon sa PNP ay umamin sa krimen. Sumuko raw siya sa PNP dahil sa takot daw para sa kanyang buhay. Inaresto naman sa Rojas, Palawan kahapon sina Richard Austria, David alias Richard Tan na driver daw ng sumukong suspect at ang bayaw na si Raymart Katikista. Sa CCTV footage na nakuha ng PNP, makikitang pumarada ang itim na van ng biktima sa tapat ng bahay na ito sa isang subdivision sa May Kawayan, Bulacan noong March 29, dakong 2:00 ng hapon. Nagpunta raw doon ang biktima kasama ang driver nitong si Armani Pabilio para katagpuin ang isang babaeng Chinese national na pinain umano sa kanya ng mga sospek. Sa mismong araw na yon, may CCTV footage na nakitang si Garcia na ang nagmamaneho ng itim na van ng biktima, pati na
ang pag-iwan nito sa Bahay Toro sa Quezon City. Sa iba pang CCTV footage, kita sina Garcia at Liao sa labas ng bahay kung saan tinali at pinatay sina Ke at si Pabilio. May dalawang iba pang Chinese national na kasama ng grupo na itinuturing na principals. Bukod pa ito sa mga itinuturing na mastermind ng krimen. Kabuang $20 million na kinonvert sa cryptocurrency ang hininging ransom mula sa pamilya, pero pinatay pa rin ang mga biktima. Sinusundan na ng mga investigador ang galaw ng perang aabot sa 200 million pesos na halaga ng cryptocurrency na nakuha ng sindikato mula sa iba pang mga kidnapping incidents. Ayon sa pulisya, dati nang sangkot ang suspect na si Tan Liao sa 5 iba pang insidente ng kidnapping ng mga Chinese kaugnay sa Pogo operations sa bansa. Samantala, Ivan, hindi raw totoo ang kumakalat na impormasyon na 4 na iba pang mga malalaking negosyante sa bansa ay nakidnap din. Nagbabala ang PNP laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Kilala na raw ng PNP ang mga nagpapasimuno nito ng maling impormasyon at inihahanda na ang mga reklamong isasampa laban sa kanila. Narito po ang pahayag. May tinitingnan po kaming anggulo na posible po na Pogo-related po ito. But maliban pa po doon ay meron po kaming isa pang anggulo na we have a very solid lead na tinitignan na hindi lamang kidnapping for ransom ang pakay ng grupo na ito nung kuhanin po nila si Ginoong Anson Tan. But we will provide you more updates, but the family requested po na wag na muna pong sabihin kung saan pong direction po pupunta po itong ating investigation. They're requesting the PNP to give them a few days before we reveal who are the masterminds behind this incident po. At yan ang latest mula rito sa Campo Crame. Balik sa inyo, Ivan. Maraming salamat, Chino Gaston. You guys okay? Panibagong mass shooting sa Amerika, nagtakbuhan ng mga estudyante yan ng isang universidad sa Florida matapos ang pamamaril ng isang estudyante. 2 ang patay habang isinugod sa ospital ang 4 na sugatan. Hindi sumuko ang 20 anyos na gunman kaya binaril siya ng pulisya. Nasa ospital na ang lalaking suspect. Napagalaman ng otoridad na ang suspect ay anak ng isang babaeng deputy sheriff at baril ng kanyang ina ang ginamit sa pamamaril na inaalam pa ang motibo. Nagbabala ang MRT3 laban sa mga post ng Facebook page na nagbebenta ng beep cards na mayroon umanong unlimited rides. Ayon sa MRT3, fake at hindi nila otorisado ang online ads ng page na Manila Metro. Posible raw na scam ito at hinihikayat ng MRT3 ang publiko na maging maingat sa mga impormasyong galing sa mga unverified source. Nagbabala rin sila sa mga individual na ginagamit ang pangalan at logo ng MRT3 para makapanloko. Sundan lang daw ang mga lehitimong updates at anunsyo mula sa official Facebook page ng MRT3. At ngayong Holy Week, patuloy rin ang ginagawang maintenance sa MRT3. Isa po sa mga tinutukan ngayong Sabado de Gloria ang rail grinding para pakinisin at maiwasang masira at mawala sa forma ang mga riles. Nililinis din ang mga istasyon at kinukumpuni ang mga pyesa sa mga bago ng tren. Inanunsyo ng Department of Education na sa June 16 na ang pasukan sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Magtatapos naman ang school year 2025-2026 sa March 31 sa susunod na taon. Base sa inilabas sa DepEd Order No. 12 Series of 2025, sa June 9 hanggang 13 ang enrollment period at Brigada Eskwela. Mayo nung nakaraang taon ang aprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabalik sa dati at mas pamilyar na June to March school calendar. Pumanaw na ang Philippine eaglet na si Riley matapos ng halos 3 buwang pag-aalaga sa kanya sa National Bird Breeding Sanctuary sa Davao City. Ayon sa Philippine Eagle Foundation, noong nakaraang linggo pa lang ay naobserbahan na ang karamdaman ng agila. Nakita sa x-ray na may mga fracture sa wing joint ang eaglet na posibleng bunga ng underlying bone condition. Sa kabila raw ng mga paggamot sa kanya, lumala at nahirapan sa paghinga si Riley bago tuluyang mamatay matapos ang 3 araw. Sa pagsusuri, nakitaan si Riley ng metabolic bone disease at posibleng impeksyon na nauugnay sa compromised immune system nito. Nagpasalamat ang foundation sa lahat ng nag-alaga at sumubaybay kay Riley na naging simbolo ng pag-asa sa eagle conservation. Si Riley ay anak ng mga Philippine eagle na sina Sinag at Dakila.
at siya ang kauna-unahang Philippine Eagle na nadokumentong unassisted o natural na paglabas mula sa itlog. Ngayong tag-init, pwede raw sulitin ang road trip sa pagbiyahe sa Ilocos Norte. Let's go north sa pagtutok ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Let's go north this summer at sagarin ang bakasyon sa Ilocos Norte. First stop, ang Little Batanes ng Pagudpud. From lush green scenery hanggang sa asul na view ng West Philippine Sea. Pwedeng ma-enjoy. Bonus attraction pa ang masisilayang wind farm. From Pagudpud, mag-road trip naman sa Ilocos Norte Apayao Road sa bahagi ng Solsona. Insta-worthy ang pamamasyal dahil sa pine trees at sea of clouds. Relaxing din ang feels ng sasalubong sa iyong makapal na hamog. Kung gustong i-boost ang adrenaline rush, dito ka naman sa sand dunes ng Lawag City. Magpadulas through sandboarding sa maladisyertong buhangin. Dalhin ang tropa at sama-samang makiride sa 4x4 adventure. Sa mga gusto lang ng chill vibes, pwede ring magbisikleta lang. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV. Nakatutok, 24 oras. Pinalaya na po ang 8 tripulanteng Pilipino na na-detain sa Malaysia dahil sa umano'y paglabag sa kanilang batas sa immigration. Ayon sa Department of Migrant Workers, April 11 nang i-detain ng Malaysian authorities ang 8 Pinoy seafarer at 12 Indian crew ng MT Krishna 1. Pumasok daw sila sa Malaysia nang walang mga pasaporte at kaukulang dokumento. Mabilis naman silang nabigyan ng legal assistance ng ating Migrant Workers Office. Inaasikaso na rin ng DMW ang pagpapauwi sa mga nasabing Pilipino na bibigyan ng financial aid, medical assistance at iba pa. Tiniyak din daw ng Manning Agency na tuloy-tuloy ang pasahod at pagbibigay ng benepisyo sa mga tripulante at kanilang mga pamilya. Sinulit ng ilang kapuso stars at online personality ang kanilang bakasyon this Holy Week. Ang ilan sa kanila may bago pang na-unlock na bagong achievement in life. Narito ang aking chika. Lovebirds in Siargao, ang peg ng kapuso couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. Enjoy sa kanilang vacation ng Gabriel habang nililibot ang ganda ng isla. Si Gabby, mala PBB version ang kanyang appreciation post kay Khalil. Biro ni Gabby, binigyan niya raw ng 3 points ang boyfriend na may pa-princess treatment sa kanya. Sagot ni Khalil, para raw yun sa weekly budget. TikTok ang bucket list na Egyptian vacation/adventure ni kapuso actor Sian Lim. Fun and thrilling ang skydiving experience ni Sian with breathtaking views. Kasama ni Sian ang girlfriend na may aesthetic photo with the iconic pyramids as their backdrop. And that's my chika this Black Saturday. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, Nelson. Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado de Gloria para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.